Nangyari na po ba ito sa inyo? Yung tipong naglalakad lang po sa daan kayo, tapos bigla na lang po kayong nakursunadahan at kinapkapan po kayo? Pagkatapos nung nakuhanan na po kayo ng armas o ng kontrabando, saka po kayo inaresto. Pag-usapan po natin ang mga sitwasyong ganito. Kasama po sa ating right against unreasonable searches and seizures o sa karapatan po natin laban sa hindi makatwirang paghalughog at pagsamsam ay hindi po pwedeng gawin ang stop and frisk sa inyo o yung basta-basta na lang pong pipigilan at kakapkapan po kayo kung wala pong sapat na kadahilanan nito. Dahil una, kailangan po ng reasonable suspicion dito o may sapat na pong kaalaman ang kakapkap po sa inyo na either gumagawa na po o gagawa pa lang po ng isang krimen kayo. Maliwanag na po ang ating Korte Suprema tungkol sa bagay na ito dahil ayon po sa kanila mismo ay hindi raw po sapat ang isang pagdududa lang po ang magiging basehan po ng pagkakapkap sa inyo. Dapat daw po ay at least dalawa man lang o higit pa ang dahilan nito. Halimbawa, kung dalawang magkasunod na araw na po na nahahalata na tila may ginagawang kahina-hinala po kayo, then pwede na po kayong harangin at kapkapan ng otoridad dahil dito. Pero hindi po sapat yung tipong naglalakad lang po kayo sa daan, bigla na lang po kayong haharangin at kakapkapan. Dahil ang pangalawa, ito po ang mga halimbawa ng mga kahina-hinala pong galawan upang gumana po ang stop and frisk sa inyo mismo. Kapag nahahalata po na tila kinakabahan kayo sa tuwing nakakakita po ng pulisya kayo o kapag napapansin po na may umbok na hugis armas po sa paligid po ng damit ninyo o kung bigla na lang po kayong tumakas at tumakbo nang nakakita po kayo ng pulis sa kanto. Pero maliwanag din po sa ating Korte Suprema mismo na hindi po kayo pwedeng kapkapan porket mukhang gusgusin lang po o mukhang adik po kayo o dahil lang po nahuli sa isang traffic violation po kayo at hindi po sapat na kakapkapang kagad kayo porket may natanggap pong isang anonymous tip ito na hindi naman po ito kumpirmado. Dahil napakahalaga po na malaman ninyo na hindi po pwedeng baliktarin ng batas kung paano po ang tamang paghuli sa isang tao o yung tipong kakapkapan muna kayo upang maghanap ng ebidensya laban sa inyo at saka po kayo huhulihin at kakasuhan base po sa ebidensyang ito dahil violation po talaga ito sa ating karapatang pantao. At lahat po ng makukuhang ebidensya sa pamamagitan po nito ay hindi po papayagan ng korte na gamitin po laban sa inyo dahil itinuturing po ng batas na isang fruit from a poisonous tree po ito. Gina.